Angel, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakahaligi ng history ng Canada at magkuklose na siya. Unfortunately, nakakalungkot. Hudson Bay, mga Angel, store closing, so may mga sale sila. Ang oldest store in North America, mga Angel. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Hula ho, mga ka-Angel, tara! Tingnan natin yung bagong fast food ng manok na parang Jollibee o KFC o Popeye dito sa south ng Calgary. Let's go, explore natin, mga ka-Angel. Masarap po ito, mga ka-Angel. Natikman ko ito nung pumunta kami ng Vancouver. Parang Popeye din. Wow! Yan yung ano lang mga menu nila, mga ka-Angel. Kaya mga Angel, kabilayin tayo, mura lang. Apat na manok, tapos 20 lang. Kuha tayo ng drinks, mga Angel. So, Sprite tayo. Pwede naman ito mag-refill, mga Angel, pag maubos na. Ayan. Sulitin ko mga Angel, o yan, Church Texas Chicken. Kuha tayo ng takip. Ito ba, self-service lang po dito sa Canada, mga Angel. Walang mga mag-service, mga crew. Yung Angel, may biscuit sila o kakaiba. More yummy if you do. Parang yun. Malaki yung manok din nila, mga Angel. Laki. Panalo. Okay. Mga Angel, magdagdag tayo, nabitin tayo, masarap. So mga Angel, may ano sila, yung parang wrap. Panalo, mga Angel, sarap. Angel, ang laki, sarap nila sa text, sarap, So Angel, sarap. Panalo. So ayun, mga Angel, tapos na tayo kumain dito sa Texas Church Chicken. Masarap po, mga Angel. Parang yung ibang mga fast food din na ng manok. Panalo. Let's go, mag-drive ulit tayo ulit. Much later. Angel, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakahaligi ng history ng Canada at magkuklose na siya. Unfortunately, nakakalungkot. Hudson Bay, mga Angel, store closing, so may mga sale sila. Ang oldest store in North America, mga Angel. Let's go. Yan, mga Angel, mag-store closing na sila. So, nakakalungkot. Maganda ito, pero how many years na sila na found? Remember, mga Angel, oldest store in North America. Yan, mga Angel. So alam niyo po itong Hudson Bay, mga Angel, ay may naging parte siya sa pagbuo po ng Canada noong mga 1600, 1700, 1800, ganyan until na yung British Empire ay nung sinakop nila po yung Canada. So in that case po ay nagkaroon po ng rule sa pagdating po sa trading ng mga goods. And then after that they created the store, and they opened their first store in Winnipeg, Manitoba. So and then they opened their first store also in Calgary, somewhere in Elbow River. So yan po yung kabuuan po ng Hudson Bay. So ayan, mga ka-Angel, daming mga sale. Sayang, nakapanghinayang kasi talagang maganda itong Hudson Bay. Mga ka-Angel, may 15% sila, 40%.
Yan, oh. Parang SM department store to, mga ka-angels, ha. Mga ka-angel, oh. Nakasale yung mga alas nila, 15%. So mga ka-angel, parang sarado na sa taas kasi wala na siguro. Dito na lang lahat sa first floor. So yun mga ka-angel. So mostly mga 15% off. May 35, may 45. So yan mga ka-angel, yung branded DKNY, Calvin Klein, mga branded. Yan tayo ng ano. So far at yung mga latest na nabasa ko mga ka-angel, ulitin ko, parang balak nila i-keep yatang stores, some stores sa Quebec, British Columbia and Ontario, and hopefully they will gonna keep some stores sa Alberta, especially sa Calgary or Edmonton. But at least meron pa rin nakikita tayong Hudson Bay na naging parte na po ng Canada yan mga ka-angel. Historically the oldest store in North America, way back 1600 pa yan na found. 1600 mga ka-angel, 1600. So nakakalungkot mga ka-angel. Ako na-feel ko lungkot. Hindi natin exactly alam yung mga dahilan, but sa aking palagay mga ka-angel ay high-tech na tayo ngayon. Most of sa mga pagdating po sa pagbibili o pag-shopping o even sa grocery, online na po lahat mga ka-angel. So online shopping, yan po yung nakikita kong isang dahilan. Online siya, isang dahilan po ng kumbaga affect ng isang company, dahil marami pong mga big companies na online shopping na sila po yung namamayagpag ngayon. Yun po yung parang pumapatay o parang nakaka-apekto sa mga ganitong mga stores. So yun mga ka-angel, so online is very convenient, i-deliver na lang nila yan sa bahay ninyo. So ito mga yellow, mga relo, 15% off Adidas. Wow. So Buluba mga angel, oh, Buluba. Marami mga branded, no, Movado. Yan mga angel, oh. G-Shock. Uy, ano siguro to? Oh, T-shirt mga angel, oh. Wow. Kunti na lang, dalawa na lang natira. Citizen. Isa na lang natira mga ka-angel, baka maupusan. Punta na kayo dito, Hudson Bay South Center Mall. Oh, yan oh. Tingin tayo ng damit mga ka-angel, baka makadali tayo ng damit. Puro babae na yata itong mga natira mga ka-angel ah. Mga ka-angel, kung marami tayo tayong datong, pwede. Mga nag-o-office mga angel, maganda bumili dito. Yan o, Tumi. Yan o, Tumi. So punta tayo doon sa men, sa mga girls dito mga angel. Ulitin ko mga angel, nasa Hudson Bay tayo. Ayan, store closing. Marami pa babae dito mga angel. So sampulan natin ang isang presyo ng isang pambabae, tapos 15% off. Tingnan natin ang presyo. So tingnan natin yung presyo niya. Uy, ano na lang mga ka-angel oh. So 79 sa dati, 51%, $38 na lang. Pwede na to. Maganda. Ang balita ko ay mag-run yata yung store close sale nila up to June. So matagal-tagal pa. But mas maganda kung maaga para yung mga magaganda mabili. Kasi pagka last week na ng sale, ay mga tira-tira na lang. Yan mga angel, mga bago. 10% off. Yan. Elizabeth, mga angel, New York. Ayan mga angel, oh. Hindi ko mahanap yung panlalaki mga angel. Nandun yata sa pinakaunahan. Yung mga pambabeauty nila mga angel, oh. Angel, oh, Makoy. Mga pambabeauty mga angel, oh. Marami dito. Mga lipstick.
So, lahat po ng Hudson Bay, all over Canada po to. But yun na nga sinabi ko kanina, hindi ko alam kung lahat ng stores. But for sure, majority ng stores ay mag-close. So, yan mga kanyal. Oh, maganda to sa babae. Oh, Calvin Klein. Ano, kano kaya to? Yan natin. Kano kayang presyo mga kanyal. Maganda ang gray mga kanyal. Oh. So, ang presyo niya. Presyo. Hindi pa napin mga kanyal. Maganda oh. Maganda mga kanyal oh. Calvin Klein. Dito pala mga kanyal. Wala din presyo. Hindi ko makikita. Maka-stress pa tayo sa kahanap. Dito pala yung mga lalaki. Pinakauna pala. Tara, tingnan natin ang mga lalaki mga kanyal. Parang pambabae pa rin. Naubos na yata pa lalaki Hanggang dito yata yung mga lalaki mga kanyal. Dito yata. Tingnan natin. Ito mga pantalo o mga jacket. Pwede. Tingnan natin kung magandang deal. Ito, mag-winter. So, anong brand nito? Sanctuary. Ito, kaano kaya ito mga natin natin? Wow. 296 siya dati. Almost 50% off. 149 na lang. Pwede. Pwede rin ito. Kano kaya ito? Uy, 155 na lang. Yan o, 260. Ito pang babae dito. Yan. Ito kaya table, binibenta kaya ito? Tingnan natin kung binibenta. Ay, walang presyo. Baka sinulado lang yung escalator, pero baka open sa taas mga lalaki. Information mga kanjalo. So may yung mga gift card, last day for the use of outstanding gift cards daw ay until April 6. So kailangan gamitin nyo na yan mga kanjal before April 6 or April 6 mismo. Otherwise baka invalid na. So mga mga kanjal kabango. So yun lang, puro babae pala dito mga kanjal. Second floor yata yung lalaki pala. Kala ko wala nang store doon. Yan mga kanjal. Hudson Bay, store closing mga kanjal. So mga kanjal, at correction lang, ang ikikip lang nila na stores ay yung stores po sa Quebec tsaka Ontario pala so British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia ay magkuklose po lahat. So but ikikip nila yung mga Ontario at saka Quebec area. So magandang balita pa rin yun, at least hindi siya totally close, but hopefully makasurvive, baka mag-add sila ng additional store pa rin ng magre-reopen. So sana ganun ang mangyari mga ka-angel. So yun mga ka-angel, ikikip nila yung stores, yung parang flagship store nila sa Yonge Street sa Toronto at dito sa Montreal at saka doon sa Quebec. Laval yata yun mga ka-angel. Yung Carrefour, isang French mall. So ikikip nila yon for now. Then hopefully ay makakuha sila ng support or masurvive nila yung mga store nila yun at mai-reopen nila yung mga ibang stores ulit hopefully. So unfortunately Alberta, British Columbia, kuklose nila lahat. Sana na dun yung iconic na building dito sa downtown, yung magandang building dito sa may Stephen Avenue at Center Street, kuklose na rin po yun. So yun mga ka-angel, ang information about Hudson Bay. Yun, may ano sila mga delata ginawa nilang parang tore.
Sa South Center Mall to, dito sa Calgary mga ka-angel. Yan. Kuha tayo. Baka pwedeng kumuha dito ng ano, pangsahog mga ka-angel. Kung may sardinas kaya dito. Yan. 3 hours later. So, yun mga ka-angel, at umuwi na mo tayo. At hindi tayo gaano nakapag-video na doon sa mall kanina. Nag-busy na tayo sa pagdadrive na ano. At yun mga ka-angel, yung mga video natin ngayon ay tulad ng sinabi ko, yung stores po ng Hudson Bay, isa po siyang department store, ay na-found po yan 1600 pa na taon mga ka-angel. So matagal na. So I think they set up their first stores or branch in Winnipeg around I think 1700, and then way back around 1800 dito naman po sa Calgary sa Elbow River, malapit dun sa ano. At unfortunately mga ka-angel, maaari dahil tulad ng sinabi ko, high-tech na tayo, maaaring naka-impact yung online shopping na which is patok ngayon dahil convenient nga naman, mag-order ka sa online, di-deliver na lang sa bahay mo, no need to drive, no need to commute, especially during the winter time. So maaaring naka-impact po yung about sa online shopping. And actually Hudson Bay is very good actually, but in some cases di ko exactly kung ano yung reason nila, but hopefully makasurvive pa sila, I mean makabalik pa sila, kasi historically naging parte na po yan ng history ng Canada mga ka-angel. Yung Hudson Bay is a bay na noon unang panahon historically ginamit nila yung bay na yon sa pagtransport po ng mga goods, mga ganyan, yung siyempre river or yung water. So siyempre wala pang mga sasakyan, mga ganon, ay nakukuha nilang gamitin yung Hudson Bay to transport goods or anything, and then until during the British Empire, and then yun at yung mga tao noon nag-create sila ng isang stores for like selling like that, and they name it after the famous Hudson Bay na naging bahagi para magtungdugtong po yung mga lugar sa Canada mga ka-angel. So yun, at naibahagi ko lang kaya kung gaano ka-importante po yung Hudson Bay, and then yung Hudson Bay po na store. And I think they lahat po ng stores sa British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia, and some other parts of the country sa Canada ay I think liquidation, store close, liquidation or sale o close. But I think they will keep I think 6 stores dito sa Quebec area and Ontario area. I think especially po sa city po ng Toronto and city ng Montreal, and dito sa Quebec City I think, at ikikip po nila yun. Yung dito sa may yung Carrefour na shopping mall is a French mall, at ikikip po yata nila yun. Hindi siya kasama sa liquidation. At I think nag-decide or parang nakakuha yata sila ng financial support to keep those stores. So hopefully mga ka-angel, in the coming years, in the coming months, ay magawan nila ng paraan at makasurvive po yung 6 stores na yon. Yung 6 stores na yon ay magiging alas para bumalik pa sila sa all over Canada. Kasi pagka nag-grow at na-survive nila yon, and then pagka maganda po yung sales, and then of course, for sure, ay magre-reopen sila ulit. And hopefully, suportahan po natin yan, lalo pag nandito tayo sa Canada, dahil is a Canadian company, the biggest store in North America, or I mean, sorry, the oldest
store in North America that includes the entire Canada, US, Mexico, and I think it's in the world as well na kumbaga na kumpanya. So correct me if I'm wrong, for sure in North America and even the whole world. So yun mga ka-angel, ang details, ang information po sa Hudson Bay, bakit po napaka-importante na po sa part sa Canada. So yun, at hopefully yun tulad ng sinabi ko, makasurvive at makabalik pa sila. Kaya may mga nagko-close mga ka-angel at nakakabalik naman po. So supportahan natin yung Hudson Bay. It's a Canadian company na something that we proud dahil for how many years naging parte po ng Canada. Okay mga ka-angel, yun muna ang video natin at ingat po kayo lagi at gumaganda na po yung panahon. Tulad ng sinabi ko, natutunaw na kasi around 0 degrees minus 1 degree po yung temperature at for sure in the coming days pag ganito pa rin ay matutunaw na yung snow and gaganda na po yung paligid at syempre happy ng lahat at makakapag-travel na ng maayos, safe na po sa daan. I mean, hindi na siya masyadong sliding. Okay mga angel, see you in the next video at may God bless you always. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, at thank you very much po sa mga nagsusubscribe, nanonood, nag-comment, nag-appreciate po sa video ko. I really appreciate mga angel from the bottom of my heart and thank you very much kasi kahit ganito bago lang po tayo sa industriyang ganito sa YouTube, sa ganitong channel ay na-appreciate nyo yung video kahit hindi siya perfect mga ka-angel, and I'll try my best to improve at habang tumatagal para makapagbigay po sa inyo ng information, mga details kung ano dito sa Canada at some very important things sa buong mundo sa mga nangyayari sa buhay natin. Okay mga angel, at may God bless you always until bulol tayo mga Bisaya man oy. Until next video mga angel, may God bless you always. Hanggang sa muli. From the east to the west, oh yeah, gotta say it loud. Toronto's the best. Come on, I'm so proud. I love Canada. Ooh, I love Canada. Dancing in the snow. Ghost. Morning. Hi, how are you? How are you? We went to Denver, Colorado.